Magandang gabi po sa inyo muli mga kapatid, at narito na naman po tayo sa araw ng Miyerkules sa ating pag-aaral. And salamat po nandiyan kayo at akin pong inaanyayahan kayong lahat na tayo pong lahat ay manatili po manonood at makikinig ng salita ng Diyos. Mag-invite na rin po kayo. Ngayon po, samahan niyo po ako sa ating pong unang panalangin. Let us all pray. O Lord God in heaven, Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang muling masilayan ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kaliwanagan, na magbibigay sa amin ng lakas, magbibigay sa amin ng katatagan. Salamat po sa aming buhay at kami po yung makakapag-aral, makikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Buksan mo po kami mga puso at isip sa pamamagitan ng gabay sa amin ng banal na Espiritu. Muli Ama, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa aming tagapagligtas at Panginoong Yesus, sa kanyang pangalan. Ito muli ang aming dalangin at kahilingan. Amen. Magandang gabi po. Alam niyo po, ito po meron pong 10 bagay na hindi na daw tatanungin ng Diyos sa araw na iyon. Ano ba yung araw na iyon? Ano po? Doon titignan natin. Yung araw ng muling pagbalik ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung titignan po natin, ano nga ba yung 10 tanong na yan? O 10 bagay na yan na hindi na rin tatanungin ng Panginoon Diyos. Totoo nga bang wala ng tanong ng Panginoon sa kanyang muling pagbalik sa atin? Opo, tingnan natin ngayon sa gabing ito, sa ating pag-aaral. Ito po, matunghayan po natin. Ito, yan, unang-una po, ang tanong na hindi na tatanungin daw. How much money you had in your bank account at the time of your death? He will ask you if you use your money to do good or did you hoard it for your own pleasures, trips, dining, and entertainment. Ayan. Ano po, gano'n ba daw ang pera mo na nasa bangko yung bago ka mamatay, sa oras ng iyong kamatayan? Ano, kaya tatanungin sa atin, saan mo ginamit yung mga pera mo na yan? Tinan po natin ngayon yung bagay na yan. Number 1 yan ha. Tinan po ninyo. Sa Mark chapter 6 verse 7 to 8. Ano sinabi ng Panginoon? And he called unto him the 12 and began to send them forth by 2 and 2. Dala-dalawa. And gave them power over unclean spirit and commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only, no scrip, no bread, no money in their purse. Dan niyo po ang ginawa ng Panginoon. No? Bakit po ginawa ng Panginoon na sinugo ang kanyang mga disipulo dala-dalawa pero wala silang dadalhin na kahit ano? Yung po maganda po, no? Kung makita natin, andun po ang Panginoong Jesus at ipoprovide sa kanila. Kaya dito sa Acts chapter 4 verse 37, sabi naman, having land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. Ayan. No po yung mga nagkapatiran, nagtulong-tulong, no po yung kanila pong mga lupa, pinagbili po nila, ayan, at nilagay po lahat ng pera doon sa paanan ng mga apostol, at ito ay ginamit naman sa pagtulong sa iba't iba po ng mga kapatiran, sa iba't ibang lugar, ayan, sa 4:37 po yan, no po. Then sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 naman po, sabi niya, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Ayan. So, kailangan po natin ng pera. Hindi po masama ang pera ha, pero yung pagmamahal sa pera, yun po yung sinasabi. Kaya nga po sa unang tanong gaano ba, ay hindi pa natatanungin ng Diyos sa atin kung gaano karami ang pera mo. Pero maaaring tanungin ng Panginoon sa atin, kung sakali, paano mo ginamit yung pera mo? Ayan. Ano po? Kaya ito po, nakita natin dito, sabi nga sa 1 Timothy 6:10, sabi niya, no, yung patuloy na nagmamahal sa pera. Sabi doon, yan niyo po, sabi niya, and pierce themselves through with many sorrows. Kasi po, sobrang pagmamahal niya sa pera eh. Kaya po mga kapatid, habang tayo po ay buhay pa, habang di pa dumarating ang Panginoong Yesus, okay po magkapera tayo. Pero po, wag po tayong maging gahaman, maging sakim. Yan pong pinaka-lesson dito. Nakita natin. Ano po? So, marami magsasabi. Sabi niya, hindi ko mahal ang pera. I don't love money.
Ano po? How would one tell if a Christian loves money? Paano ba natin masasabi daw to? No? Na kung isang Kristiyano ay mahal niya ang pera. Ayan. Mga nagtatanong po yan. No? Ano ba ang ginawa ni Judas? Tingnan niyo po. Alam natin lahat ang istorya ni Judas. Ano po? If Christian cast nothing or just a small sum into the treasury, but spending excessively or liberally for their own enjoyment, you would know they care little for the Lord. Doon natin malalaman ng Kristiyano. No? Mas mahalaga sa kanya ang mga pag-spend niya ng mas mararangyang bagay, ano po, mga material na bagay, tapos kapiranggot lang ang ibibigay po sa treasury ng Diyos. Kaya doon na natin masasabi kung ang isang Kristiyano ay nagmamahal sa pera. Tandaan niyo po, for the love of money is the root of all evil. Just like si Judas, di ba? Tignan niyo po, 30 pirasong pilak. Ano po, dahil sa pagmamahal niya sa pera, mismong Panginoong Yesus, binitray niya, best friend niya si Panginoong Yesus, pero binitray niya po. Kung makita natin dito, sinasabi. Sabi niyo to, you would know they care little of the Lord, His church, and its work, and their brethren. See? Kaya nga po dapat alam niyo po, mga kapatid, kapag mayroon kayong nakitang kapatid na tumatanggap po ng mga bagay-bagay sa bigay ng iglesia, magpasalamat kayo, mayaman man siya o mahirap siya. Di ba? Tumanggap siya, okay lang po yun. Kasi po yun po ay bigay po eh. Ano po? Kasi sa lapi na yun ay ginagamit talaga para sa lahat. Ano po? Kasi ang alam naman natin, mga mayaman na nabaha din yan. Ano po? May kaya man o wala, nabaha po. So, bigyan pa din sila kasi para sa kanila talaga po yun. Ano po? Para sa mga nabaha. Ang tinabi, halimbawa po, example ko yung baha, halimbawa po yun. Pero hindi lamang po yun. Marami pa pong bagay. So, kung titingnan natin, no, kaya po yung kanina, no, gaano ba karami ang pera mo? Tatanungin ba ng Diyos yun? Hindi tatanungin ng Diyos yun, tatanungin ng Panginoon kung paano mo ginamit ang pera habang ikaw ay nabubuhay. Ano po? Na binabanggit dyan. See, sabi nga dyan, no, His church and its work and their brethren. Yung mo gawain at ang mga kapatiran ang tinutukoy po dyan. Ano po? Kaya pangalawa po na hindi tatanungin ng Diyos. God won't ask the square footage of your house. He will ask how many people you welcome into your home. Were you hospitable? Did you entertain strangers? Were you showing love for your fellow man? Ayan. Kasi sa panahon natin ngayon, mahirap ng stranger, ano, tinatawag na hindi natin kakilala. Okay? So, kung titignan po natin dito, hindi naman tatanungin ng Diyos, gano'ng kalaki ang bahay mo? Hindi tatanungin ng Diyos yun. Ang alamin ng Panginoon, paano mo ginamit ang tahanan mo sa pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Ayan. No po, halimbawa, pumunta sa bahay mo isang tao, humihingi ng tulong, meron ka nang maitutulong, tulungan natin. Diba? Sabi nga sa Biblia, di mo alam, anghel na pala yung kumakatok. Ayun. Yun yung sinasabi doon ng Panginoon. Dapat po, welcome tayong tumulong. Yun yung po yung binabanggit natin. Ano po? Kaya mo naman, malaking bahay mo, halimbawa, na malaki. Di ba? Halimbawa, may malaki, may marami kang kwarto. Halimbawa po ha, tapos may mga kapatirang galing sa ibang lugar, walang matulugan. Ay, hindi, offer mo yun. Yung kabahayan mo na tinatawag para makapagpahinga sila na isang araw o overnight. Makatulog sila. Yun po yun. Halimbawa naman po, may taas ang bahay mo, mayroong baha. Yung mga kapatiran o ibang tao, i-welcome mo sila para sila hindi mabaha. Dahil hindi ka binabaha, mataas ang bahay mo. Yun po yun. Kung talagang malaki ang bahay na tinasabi natin, kung talagang marangya o tinasabi natin na kaya mo. Na kaya mo. Ayan po yun, na kaya mo. Okay? Tingnan pa rin. Tingnan pa Biblia po. Christian daw must be hospitable. Ang sinasabi nila, ang Pilipino daw po ang pinaka-most. Sabi nila na mas hospitable daw po. So, pero Kristiyano daw po, sabi sa Luke, chapter 6, 35-36, sabi niya, but love you your enemies. Dinan niyo po. And do good. And lend pairam, hoping for nothing again. Ano po? And your reward shall be great.
and you shall be the children of the highest. For he is kind unto the unthankful and to the evil. Ayan, no? Sinasabi doon, be you therefore merciful as your Father is also merciful. Ayun po, ano pong ibig sabihin ng Panginoong sa atin? Ano po, kahit daw nga kaaway, no? Mamahalin pa rin natin. Sabi niya, ang pagmamahal na tinutukoy dito, gawan sila ng kabutihan pa din. Ano po? At kung sakaling nanghiram sila, pahiramin pa din po sila. Ano po? Yung binabanggit doon. At huwag kang aasa na susuklihan ka pa nila. Yun po yung sinasabi. So, ang importante po dito is, ang binabanggit dito is maging mabait ka, maging matulungin ka doon sa mga tao. Yun yung binabanggit sa atin. Kaya hindi tatanungin ng Panginoon kung gaano kalaki ang bahay mo. Tatanungin ng Panginoon paano mo ginamit ang mga bagay na ibinigay niya sa iyo. Ayan. Ano po? Sa Romans chapter 12 verse 13. Sabi doon, distributing to the necessity of saints. Tingnan niyo po, ang ibig sabihin, napakahalaga po talaga ng tutulungan ang mga kapatiran. Ano po? No? Distributing to the necessity of saints. Then, given to hospitality. No? Anong ibig sabihin nun? Hospitality, nandiyan po yung pagtulong sa kanilang pangangailangan. Yan po yung binabanggit na sinasabi, no? Sinasabi sa atin ng Panginoon sa gabing ito. Then, Titus chapter 1 verse 8. But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. Ayan ang mga sinabi sa atin, no? The Christian must be hospitable. Matulungin tayo dapat. Yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. And then, pangatlo po na hindi tatanungin ng Diyos. God won't ask about the clothes you have in your closet. Hindi naman tatanungin ng Panginoon kung gaano karaming damit mo eh. Di ba? He will ask how many you help to clothe. And did you love your clothes more than Him? So kung ikaw ba ay tumulong, nagbigay ng pandamit ng mga nangangailangan ng damit, hindi ba? So yun po yung sinasabi na sa atin ng Panginoon. Hindi tatanungin ng Panginoon kung gaano karami ang damit mo. Kasi kung minsan po, tinan nyo po, may mga tao, o kahit na Kristiyano pa, yung mga branded yung damit, di ba? Ang mamahal na mga damit. Ano po? Tapos pagdating sa pagtulong sa kapatid, walang maitulong. Yun po ang nangyayari. Sinasabi nila, imbis na tumulong sa kapatid, hindi masamang bumili ng damit eh. Tama po eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi niya matatanungin yan eh. Ang point natin dito, kung paano ka tumulong, kung paano mo binigyan ng damit, yung mga walang damit na kapwa-tao, lalong-lalo na ang kapatiran natin. No po? Yan. No? Sabi niya, often our clothing causes evil. Ayan, madalas daw ito. Nagiging dahilan daw ito ng kasamaan. Yung pananamit natin. Paano nangyari? James chapter 2 verse 3 and 4. And you have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, doon ka tumayo. Sabi niya, no? O dito ka umupo sa tuntungan ng aking mga paa. Are you not then partial in yourselves and become judges of evil thoughts? So kuminsan daw po yun na nagiging sanhi ng kasamaan. Yung bang tumitingin tayo sa panglabas na anyo, yung maganda damit ito, dito paupuin ito. Ano po? Pagdating yung mga mga gusin ng mga natin, wala na. Hindi na natin kinakamayan, kuminsan hindi na natin nalalapitan. Ano po? Kuminsan tayo yung alam mo yung mga ibang tao na may amoy yung mga kalimbawa, mga bata katulad sa feeding program, papakain namin, iba amoy. May mga tao na, ano ba yan? Na may narinig nga po ako eh. Ano po, eto narinig ko lang po ah. Sabi doon, ano ba yan? Babaho nyo. Sinabihan yung bata ng ganun. Di ba? So dapat hindi po ganoon. Di ba? Dapat doon pa rin yung pagtulong sa tao. Ano man po ang amoy niya, ano man po ang itsura ng tao. Dapat po doon. Ano po kasi, tapos pagdating sa may magandang damit, masyado tayong yung bang tawagin natin ng word natin ng mundong ito, yung bang, alam niyo po yung salitang sip-sip. Boy, mayaman to. Ganun kagad do. Yung kagad ang tinitingnan kasi ng tao.
Mali po yun. Hindi dapat ganoon. Hindi po tayo titingin sa damit. Ano po? Titingin tayo sa damit sa pagkatao. Ano po? Sabi niya, Mark 12:38 and 39. And he said unto them in his doctrine, beware of the scribe, mag-ingat kayo, which love to go in a long clothing and love salutation in the marketplaces. Mas gusto nila yung sila yung napapansin, sila yung napupuri, at sila yung binibigyan ng kahalagahan. Yung mga iskriba nung araw. Din panahon nung araw, yung mga damit talagang mahaba, tapos may mga makulay na damit katulad nung binigay ni kay Joseph. Di ba? Naalala nyo, binigyan siya ng magarang damit. Ano po? And the chief sits in the synagogue and the uppermost room at feast. Pag may mga pulong-pulong, gusto nila sila yung nakitinitingala na binabanggit dahil maganda yung damit ko eh. See? Yan, marang nangyayari kuminsan din sa atin. No? Alam nyo po yung pag may bago ka, pasikat ka. Yun po yung ganong bagay. Huwag na po natin ipagpasikat yan. Ano po? See? Tandaan nyo po, branded man yan o hindi branded para walang damit yan. At kapag namatay tayo, wala tayong madadalang damit. Ano po? Okay? See? Yan. Okay? Tingnan po natin dito ngayon. Ano po yung sinabi sa atin? 1 Peter chapter 3. Sana yun? Nawala. Oh, nawala yung 1 Peter ko. Yun. Hindi. Yung 1 Peter muna ako. Okay. Yan. Mark 12 and said, hindi na to. Next one. Natin po yung susunod na scripture. Yun. 1 Peter chapter 3 verse 3 to 5. Sabi niya, whose adorning, let it not be that outward adorning. Hindi na sabi ko nga po, hindi po yung panlabas ang importante. Ano po? But let it be the hidden man of the heart. Yung pagkatao sa loob ang paralaga. In that, which is not corruptible, hindi po nasira, katulad binanggit ko kanina, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Sabi niya, for after this manner in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husband. So ano po sinasabi sa atin ngayon? Ano po? Huwag natin masyadong bibigyan ng pansin yung mga panlabas na anyo natin. Ang sinasabi sa atin ni Pedro, yung panloob natin ang dapat mas maganda sa lahat. Sapagkat yun ang tinitingnan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan. Okay? May pang-apat na hindi tatanungin ng Diyos. Anong sabi niya? God wants us what your highest salary was. Hindi tatanungin ng Diyos kung kaanong pinakamalaki mong sweldo. Ano po? He'll ask if you compromise your character to obtain it or if you love the money so much that you forsook Him. Ayan. Kuminsan po kasi ito nangyayari. No? Kuminsan, pinoforsake natin si God dahil sa ating mga trabaho. Nanghihinahin tayo sa mga sweldo. Ano po? Hindi ba? Naalala nyo kanina, 2x2, hindi lang pinadala ng Panginoon dahil nandun ng Panginoon magpo-provide. So ito, mga bagay na ito kuminsan, mas binibigyan natin ng halaga yung kikitain natin kaysa sa Diyos. Ano po? Na hindi natin na nabibigyan ng pansin. Ayan. Getting ahead at all cost. Din natin ang sinabi sa Biblia. Matthew chapter 20 verse 4. And said unto them, go you also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. Tingnan niyo po, ito po yung parable ng mga workers sa vineyard, di ba? So, may nauna, mayroon po nahuli, pero ang pagbigay ng Panginoon ay pantay-pantay sa kanila po na binabanggit doon. Then, sabihin natin to, ang Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on this thing. Ito daw po ang ating pakakaisipin. Ano po? Huwag natin masyadong pakiisipin yung salapi. No? Although sabi ko nga kanina, kailangan natin ng pera. Pero kung ikaw naman dahil sa pera ay mawawalay ka sa Panginoon Diyos.
mas nakakatakot po yan. Sabi nga ng Panginoon, di ba, makamit mo man ang buong mundo, pero mawala naman ang kaluluwa mo. Ano ang silbi? Kaya po mga kapatid, no po, sa pang-apat na hindi tatanungin ng Diyos kung magkano ang pera mo o kung gaano kalaki ang sweldo mo. Tatanungin ng Panginoon Diyos kung gaano kalaki ang pagbigay mo o paggugol mo ng panahon sa Kanya. Yan po isang bagay na makita natin dito. Okay? So, dun sa may Luke chapter 8:15, but that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. Pansinin niyo mabuti. No po, kaya ito isa po ito sa mga yung parable of the sower, no po, no, nagtanim siya sa iba't ibang ng binhi. So, ang gusto ng Panginoon dito tayo ang lahat ay maging good ground. No po, so gamitin natin yung ating pong mga tinanggap na pinanses sa Panginoon Diyos na maging mabuti tayong lupa. Sabi niya maging honest tayo, magkaroon tayong mabuting puso. No po, yung mga narinig nating salita ng Panginoon Diyos. Sabi niya, keep it. Ang ibig sabihin po ng keep it, sundin mo lagi yung mga naririnig mo. At dito magbubunga ka ng may pagpapasensya. Kaya po napakahalaga po na maunawaan natin ito mga kapatid. Ano po? Walang pwedeng ipalit. Malaki man ang salary mo, hindi mo pwedeng ipalit sa Panginoon dapat yan. Ano po? Recompense to no man evil for evil. Huwag mo nang suklian ng kasamaan ang kasamaan. Provide things honest in the sight of all men. Ano po? Sa trabaho mo, sa kumpanya nyo, dapat maging honest ka lagi kung ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, ganyan po, but also in the sight of men. Dapat nakakakitaan tayo ng pagiging tapat tayo, hindi lang sa paningin ng Diyos, kundi lahat sa paningin ng tao. Ano po? At makikita yan sa ating ginagawa sa araw-araw ng ating buhay dapat. Lalo-lalo na tuwing araw ng linggo. Be honest tayo. Ano po? Mas unahin natin ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Kaya sabi niya, pang-lima na hindi tatanungin ng Diyos. Tingnan niyo po. Hindi raw tatanungin ng Panginoon Diyos kung ano ang ginawa mo sa oras mo, sa energy mo. Kundi, He will ask you if you did the things He commanded. Yun lang ang tatanungin, ginawa mo ba yung mga utos ko? Hindi tatanungin ng Panginoon Diyos kung ano yung ginawa mo. Ano ba ginawa mo sa oras na binigay ko sa iyo? Hindi. Ano bang ginawa mo sa mga lakas na binigay ko sa iyo? Hindi. Hindi ganun. Ano po, bakit po? Ito ang tingnan natin ng mga salita ng Panginoon. Have you dedicated yourself? Romans chapter 2 verse 7 to 9. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Tingnan niyo po, kaya po lagi ko sinasabi ang mga kapatid, no, maging pasensya lang po kayo lahat. Tuloy-tuloy lang po tayong gumawa ng mabuti. Hanapin natin lagi ang glory ng Diyos. Hindi yung pong, kuminsan po, ginagawa natin po, no, para bang, imbit na magkaisa tayo magkakapatid, imbit na magmahalan tayo kapatid, yung pag meron kang umundan yung kapatid, matuwa ka. No po, kapag yung kapatid umiiyak, makiiyak ka. Kapag yung kapatid may tinanggap, matuwa ka. Dapat ganoon ang tinatawag natin. No? Makita natin yung mga maraming tao, kung meron naman tayong may tutulong, tulungan natin. Papuntahin natin sila sa lugar natin. No po? So yun pong pangalaga doon. Kasi kung minsan, nagja-judge tayo, ang pinunta lang dito yung pagkain, huwag natin sabihin yun. Huwag natin sasabihin yung pagkain lang ang pinunta niyan. Ang importante po, nagawa natin yung mabuti. Sabi nga dito, di ba, by patient, continue in well-doing, seek for glory, and doing those things, doing good things to our neighbor, is seeking for the glory and honor and immortality, eternal life. Because we want to have an eternal life with the Lord. Hindi eternal life sa impyerno. But unto them that are contentious, ito na po sinasabi naman, and do not obey the truth. Yan, mga ayaw sumunod sa katotohanan. But obey unrighteousness, indignation, and wrath. Ang kanilang pong darating sa kanilang buhay, galit lang ng Diyos, tribulation and anguish na po upon every soul, bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan. Una sa mga Hudyo, sabi ni Pablo,
at pangalawa sa mga hintil. So, ibig sabihin, kung sino ka man, no? Huwag mong sabihin na ikaw ay nasa loob ng iglesia, membro ka, pero patuloy kang gumagawa ng masama at hindi ka na tumutulong sa mga tao, yan po magiging problema nating lahat. Kaya nga po sabi noon, hindi tatanungin ng Diyos ang oras mo eh. Kung ano ginawa mo sa oras eh. At energy mo. As long as we have time, no po, as long as we have time, as long as we have an energy, let us do good unto all men, especially unto the household of God. No po, ang pagtulong po na tinatawag natin. Yung panahon ng araw, sinabi ng Panginoong Yesus, no po, kung tutulong ka, wag na raw dapat ipakita, wag na ipaalam. Sinabi po yun ng Diyos doon sa mga ipokrito, sa mga pariseyo, dahil ganun ang ugali nila. Kaya binitawan po ng Panginoon yung salitang yun. No po? Pero kung tutulong ka ng buong puso naman, no, ano yung makita ng tao? No po, nakita ng tao yun kasi para ma-encourage sila. Makita nila, uy, ito ang tunay na Kristiyano, tumutulong. Ganun po yun. Hindi naman po tumulong ka kasi nasa puso mo, ipokrito ka, yun po yung sinasabi ng Diyos. Kung tutulong ka, huwag mo na ipapaalam sa iba. Namamali kasi kuminsan na po, mga tao na pag-unawa eh. Hindi po yun ang kaya po sinabi ng Panginoon Diyos, Panginoong Jesus at that time, sabi nga po sa inyo, may mga pariseyo doon, mga ipokrito, tumutulong para makita, mapuri sila ng tao. Hindi po ganon. Ngayon, pag tumulong po tayo, kahit makita ng tao, pero huwag natin naisipin na galing sa amin yan, kundi galing sa Diyos. Sino man sinabi niya ito, seek for glory. Diba? We help for the glory of God, not for ourselves. Yun po yung sinasabi. Kaya nga po sabi kanina, hindi tatanungin ng Diyos kung ano yung oras mo at energy mo. Kasi there is always time, there is always opportunity to help. Diba? O paano kung tumulong ka, nakita ng, nasa labas, hindi mo naman alam pinapakita, pero may nakakita. Masama ba yun? Hindi yun. Ano po? Halimbawa, katulad ng ginagawa natin ngayon. Diba? Yung tumutulong tayo, yung oras natin, nagbibigay tayo ng panahon para matulungan ng ibang tao. So, para makita ito ng mga nagbigay ng tulong naman sa atin. Although alam na po nila yun, nakita, pero it's the best, makaka-encourage pa tayo ng ibang taon, tutulong sila. Diba? Di, katulad po nangyari sa atin, may mga konsyal na na-encourage. At sabi nila, ang ganda ng ginagawa ng iglesia ninyo. Diba? Yan ang sabi sa akin. So, kaya, kung makita mo, tumulong sila, dinaya tayo. Yun po yung maganda doon eh. Bakit? Sabi nga, kasi yung oras mo, yung panahon, lakas mo, iginugol mo sa pagbibigay o sa paghahanap ng glory sa Panginoon Diyos. Ayan, pagbibigay ng honor. Okay? Tuloy natin. See? Tignan po natin. Yan. Kaya ang ganda ng tanong eh. Have you dedicated yourself? Ang ganda ng tanong. Time, time, energy mo, dinedicate mo ba kay ganyan? No, you not. That to whom you yield yourself, servants obey. Kasi kung saan ka doon, nilalagay mo sarili mo, doon ka, yun ang sinusunod mo eh. Kaya sabi niya dito, to whom you yield yourself, servant to obey. Kaya kung sa Panginoon ka, Panginoon ang susundin natin. Is servants you are to whom you obey. No? Whether of sin unto death, or of obedience unto unrighteousness. Kung doon ka sa kasamaan, ay yan ang sinusunod mo. At doon kasamaan na yan. Pero kung nandito ka sa Panginoon, yan ang dapat susundin natin. Panginoon lang, wala nang iba. No po, Kristiyano na tayo, patuloy tayong sumunod sa Panginoon Diyos. Sabi nga niya, but God be thanked that you were the servants of sin, but you have obeyed. Pansinin niyo mabuti, kung talaga bang sumunod tayo mula sa puso. Anong sinunod natin? Yung mga aral na ipinangaral sa atin. Dapat talaga mula sa puso eh. No po? So, hindi yung sumunod ka dahil meron kang nagustuhan. Sumunod ka, meron kang makukuha. Hindi yun. Yung nga po yung sinasabi natin na mga ipokritong sumunod. Ano po? Na binabanggit, para binabanggit ko nila, ipokritong tumutulong. What if someone said you were a servant of Satan? Ano kaya pakiramdam mo? Sabihin, alipin ka ng Diablo. Would that be okay with you? No? Okay ba sa iyo? No. Hindi ka papayag, di ba? So, kung titingnan natin. Kaya pang-anim po na hindi tatanungin ng Diyos. God won't ask how many friends you had. Hindi tatanungin ng Panginoon yun. Ilan yung friends mo sa Facebook? Hindi yan. Kundi, tatanungin ng Panginoon,
no? He'll ask how many people to whom you were a friend. Gaano ka, no? Naging kaibigan sa lahat, sa maraming tao. No, hindi paramihan ng kaibigan, kundi paano ka naging kaibigan. No, naging mabait sa ibang tao. Ayan. At kung paano mo sinabi ang Panginoong Yesus o siner ang Panginoong Yesus sa ibang tao. It's not because you have many followers, you have, ang point here is not that one. Ang point here is how did you share Jesus to all people, to all your friends. Ayan, yun yung binabanggit, no? Natin ngayon, Christian must love the lost. Yun po, yan yung nasabi ko din kanina, di ba? So, sa pagtulong natin, huwag nating isipin yung mga tao na ito, ganyan. Hindi, kundi dahil mahal natin sila eh. Gusto natin silang malapit sa Panginoon Diyos. Gusto natin silang maligtas. Kaya gumagawa ng Panginoon. Diba ang Panginoong Isus nga nagpakain? Panginoong Isus nagpagaling? Nakikita ng tao? Di ba? Sino niyo po? Pinakita pa niya sa tao, pinaalam niya sa tao na magpapakain siya rito ng ilang libo. Sa 2 isda, 5 tinapay. Diba? For if you love them which love you, anong reward meron ka? Mamahalin mo lang ba yung mga nagmamahal sa iyo? Diba? Do not even the publicans the same. Yun niyo po, yung mga publikano, yung mga ipokrito nga. And if you salute your brethren only, what do more than others? Kung kapatid lang naman ang binapansin mo rin. Ito pa, may iba. Di ba ganyan din ginagawa ng publikano? Dapat po kahit sino, papansinin natin. Kasi nakakalungkot, magkakapatid tayo, pagdating sa labas, hindi nagpapansinan eh. So, yun po mga bagay. Kuminsan naman, puro kaibigan, ng kapatid mo lang pinapansin mo. Ito ha, sa kongregasyon ha, pag may bisita, marami mga kabataan dyan, hindi kinakausap yung bisita. Doon niyo po, di ba? Dapat po, pag may bisita, kausapin niyo yung bisita dahil bisita nga sila eh. Bihira lang sila sa atin eh. Lagi na tayo nagkasama-sama eh. Tapos hindi pa napapansin. Yun po yan. Be you therefore perfect, sabi ng Panginoon. Even as your Father which is in heaven is perfect. So napakahalaga po na maging perfecto tayo sa harap ng kaibigan, sa harap ng tao, kahit sino pa siya. Dapat po maging perfecto. Mahirap maging perfect. Sabi natin, no one is perfect. But we can be perfect through the law of God. Sa batas ng Panginoon, magiging perfecto tayo. See? So yan po makita natin ngayon. Okay? Pang-7 na hindi tatanungin ng Diyos. Ano yon? God won't ask you how popular you were in your community. Hindi tatanungin ng Panginoon kung gaano ka kasikat, kung gaano ka kakilala. Hindi. Tatanungin ng Panginoon, ano? He will ask you if you were a good neighbor. See? Tatanungin ng Diyos kung ikaw ba ay mabuting kapitbahay, mabuting kaibigan. Did you show your neighbors the care that a Christian cares for the lost? Ayan. Yun po, kaya mga Kristiyano lang may mga kapitbahay dyan. Ano po? See? Huwag mo sabihin na, uy, marami kang nakakilala sa'yo. Ang tanong po dito, kung paano ka ikaw ba ay naging mabuting kapwa-tao o kapitbahay mo o kaibigan. Ayan po, ulitin natin. Tingnan natin na po ang Biblia ngayon. More than just loving neighbor. Matthew chapter 5, verse 43-46. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Narinig natin ganun. Mali mong kapwa mo, magalit ka sa kaaway mo. Pero hindi yun. Sinasabi ng Panginoong sa atin, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Ayan. Sabi niya, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Persecute you, di ba? Pansinin niyo po, di ba may mga tao na nangaasar sa atin, may tao na ginagamit lang tayo, inaabuso tayo, sinasamantala tayo. Alam natin yun. Dapat daw po ipag-pray lang natin sila at gawang pa rin sila ng mabuti. Yun po yung sinasabi. No po, hindi daw dapat natin, mahalin lang natin yung ating mga mababait sa atin. Hindi. No? Pati daw po yung mga kaaway pa, yung mga nagagalit sa ating mahalin na. Pero ang pagmamahal na tinutukoy ng Panginoon dito, ipag-pray sila. Sabi niya, gawan sila ng mabuti. No po? At wag mo silang i-curse. Yan po ang sinasabi ng Panginoon ng pagmamahal ng kaaway. No po? Then, that you may be sons of your Father
in heaven para ikaw ay maging anak talaga ng Diyos sa langit. For He makes His sun rise. Yun itong dahilan kung bakit kailangan natin gawin yun. Dahil po, hinayaan ng Diyos na sila ay mainitan ng araw, sila ay maulanan din. So pareho labang po masama at mabuti na iinitan ng araw, na uulanan, nababasa. Parehas lang po. Sun is come from God. Rain is come from God. Kaya whatever po ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa gabing ito, dapat po more than just loving neighbor, being a Christian tayo. No? Sabi nga sa tanong, God will not ask how famous are you? No. He will ask how did you become a good friend to your neighbor. Yan ang mga bagay na makita natin ngayon. Okay? Pangwalo, na hindi tatanungin ng Diyos. God won't ask about the color of your skin. Ayun, hindi tatanungin ng Panginoon. Ito po yung mga nasa racial discrimination. He will expect you to love all your fellow men and not look at fleshly things but spiritual things. Ayun po, sinasabi natin, wala daw tayo discrimination. Pagdating sa salita ng Diyos, pagpapahayag, wag tayo magdi-discriminate. Ang tinatawag. Kaya nga sabi na tinuturo ko nga, bigyan nyo lahat ng gospel tracts yan. Ano? Basta nakita mong tao, bigyan mo ng gospel tract. Kasi para mapasa nila. Ano man itsura niya, ano man ang ginagawa. Sige, bigyan lang tayo ng bigay. Dahil po, dito po, hindi tatanungin ng Panginoon, no, kung ano yung kulay natin. Ayan. Ang importante, kung paano kang naging makulay sa ibang tao. Ayan. God looks at heart and we should too. Tumitingin ng Diyos sa puso, ganoon din dapat ang gawin natin. Huwag tayong titingin. Diba kanina yung damit? Ganyan po. Sige, huwag tayong magiging katulad ng ganon. Kasi kung minsan po, tumitingin tayo sa ganito no? Dapat po hindi ganon. Dapat tayo po, no? Tumutulong ka man sa iglesia o hindi ka tumutulong sa iglesia. Dapat po yung mga ganong bagay ang gawin natin. Tingnan niyo po, sinabi ng Biblia. 1 Samuel 16:7. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance. Huwag mong tingnan yung kanyang anyo o yung kanyang taas, yung kanyang itsura. Dahil tinatanggihan ko siya, sabi ng Panginoon Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay tumitingin sa hindi katulad ng pagtingin ng tao. For man look outward appearance, but the Lord look on the heart. Dapat ganun daw po tayo. Tumingin tayo sa puso ng tao, hindi kung ano ang itsura niya. Ano po? Minsan kasi pag nakita natin na mga, alimbawa, mga ita, ay, mga niyan, lalapitan pa rin natin yan, tulungan pa din po natin yan. Sayang nga na wala na yung mga ita, hindi na natin nabibigyan ng pagkain pag December, no? Hindi naman tayo makapunta sa malayo, Sambales. Pero dati nandito sa Manila, binibigyan natin sila ng mga pagkain, nakakatuwa. Ano po? See, kung titingnan natin doon. So ano man po ang itsura, halimbawa may ang pera, may nakita ka natutulong sa kalsada, tatabi ng Jollibee, tawagin mo, gisingin mo, hindi kakain ka sa loob, pakainin mo sa loob. Yun po yung maganda dito na napakahalaga no? Hindi po yung itsura, kundi yung tingnan mo yung kaluluwa Sabi ng Panginoon Diyos, mahalin mo yung kaluluwa Yun po yung mahalaga because every soul in this world is very precious to God. Just like we must be like Him. Gayahin natin ang Panginoon Diyos that we must see, we must look that every soul is precious. Mahalaga po yan. Kaya turo tayo ng turo ng salita ng Panginoon Diyos. Dapat yan. No? Ipakita natin na tayo ay may Kristo sa buhay natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, tanong na to, di ba? Hindi tatanungin ng Diyos kung ano ang kulay ng ating mga skin. Ayan. Yan yung binabanggit dito. Okay? Tignan natin. Pangsyam, malapit na tayo matapos pala. Pangsyam na hindi tatanungin ng Diyos. God won't ask why it took you so long to seek salvation. Hindi tatanungin ng Diyos yun. Bakit ngayon ka lang naligtas? Ang tagal na. Hindi. He will gladly accept anyone with a good heart that chooses to follow Him as long as time permits. Pansin nyo mabuti as long as time permits. Hindi naman sinasabi ng Panginoon kung kailan ka naghihingalo sa kasusunod. Hindi yun. No? Diba sabi kanina, kung paano mo ginamit ang oras mo, kung paano mo ginamit ang energy mo.
Yan po ang dapat doon. No, hindi tatanungin ng Diyos yan, mga bagay na kung paano mo ganun. Kundi yung gamitin mo yung time and energy mo sa pagsunod sa salita ng Diyos hanggat maaga. Kung meron kami mga kaibigan na hindi pa Kristiyano, huwag nyo nang hintayin pa maghingalo kayo para lamang kayo sa Kanya lang kayo susunod o hanapin pang kaligtasan. Habang may oras at habang may lakas pa kayo, hanapin at hanapin ang kaligtasan. No? Sabi niya, to follow Him as long as time permits. But when time is over, He will accept no one. Wala na. Pag natapos na yung panahon natin at pag dumating na ang Panginoon Diyos, hindi na niya tatanggapin pa ang tao. Kung hindi, habang tayo nabubuhay, gawin na natin upang maging katanggap-tanggap na tayo sa Diyos. Ang tunay na success ay yung pangalan mo nakasulat na sa Book of Life. At hindi na ito mabubura pa. Kaya po yan, siyam na yan. Ano po, makita natin na ng Biblia ngayon. Ano sinabi? Third hour is okay, but dangerous. Okay pa, 3 oras pa. Pero delikado na po daw yon. Bakit? Tansinin niyo mabuti ha. Matthew chapter 20 verse 3 to 7. And he went out about the 3rd hour and saw others standing idle in the marketplace. Walang ginagawa. And said unto them, Go you also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again, he went out about the 6th and 9th hour, and he did likewise. And about the 11th hour, he went out and found others standing idle, and said unto them, Why stand you here all the day idle? Ang point po dito, sinasabi ng Panginoon, anuman ang panahon, anuman ang oras dito, tatawagin tayo ng Diyos. Tinatawag tayo ng Panginoon, huwag tayong maging idle o walang ginagawa. Sa loob ng kongregasyon, kung ikaw ay nandun na, huwag kang walang gagawin. Dapat po gumawa tayo sa mga oras na yan. Ano po? Hindi nangangulugan na ikaw ay nandoon na buong araw, kundi kung ano yung oras na pagkakataon sa iyo, gawin mo. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Pero ang point dito, huwag kang walang ginagawa. Tingnan niyo po, sapagkat ang Kristiyano ay worker, not idler. Hindi po dapat tambay. Kristiyano, gumagawa dapat tayo. Sapagkat ang Kristiyano ay hindi tambay. Kaya sabi niya, Why stand you here all the day? Walang ginagawa. Di ba? Bakit kayo nakatayo dito buong araw? Mga tambay kayo. Yan. Kaya po ang buhay Kristiyano is a working life. Huwag tayong tatambay-tambay bilang Kristiyano. Ano po? Yan. Yun yung binabanggit doon sa buhay natin. Okay? 11 is more dangerous pa. Yung 3rd hour is okay, pero yung 11 hour daw, yun pa mas delikado pa. Kasi mamaya mo, huling araw mo na pala yan. Ayun. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. But when the first came, they supposed that they should have received more. And they likewise received every man a penny. Parehas lang pala eh. Tignan niyo po. So the point here, walang oras sa Panginoon. Kung ano man oras, mahalaga ito. 3rd hour ka, 4th hour, 5 hour, no, dapat po sama-sama tayo naglilingkod sa Diyos. Di ba? Ayan. Kaya sabi niya dito, and when they had received it, they murmured against the good man of the house. Kung minsan po, nagbubulong-bulungan pa eh. Di ba? Dapat po, huwag na magbulong-bulungan. Matuwa ka. Di ba? Sabi ko nga, may tinanggap kapatid mo, matuwa ka sa kapatid mo. Yun yung binabanggit dito eh, ng Panginoon Diyos eh. Hindi po, ganito, ganyan siya. Ba't ngayon lang dumating yan? Ba't meron siya? Hindi po. Dapat po, yan po, bigyan man natin. Kasi po yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Ano po? Pero ang point dito is, huwag tayong tatambay lang. Gumawa tayo. Huwag na tayo magbulong-bulungan. But he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Wala akong ginawang mali. Di ba nag-agree kayo na bayad ko penny? Sabi niya. So, kunin mo na yun sa'yo. O tumayo ka. Ganon din ang bibigay ko sa uli. Tignan niyo po. The point dito po, sa oras ng kaligtasan, hindi porket mataas ka ng Kristiyano. Ano po? Diba? Kung bagong Kristiyano, parehas lang po tayo ng reward.
Hindi porket matagal kang Kristiyano, no po, nauna ka na, no, na Kristiyano, nanggagawa ka, mas malaki reward mo, hindi. Pare-pareho po ng reward tayo. Pero the danger here is dapat po huwag tayong maging idle. Ayan, no po. Okay? Pang-sampu, pang-last. Pang-last na hindi tatanungin ng Diyos. God won't have to ask how many people you had in hand in getting to heaven because He already knows. Yan po, alam na ng Panginoon daw kung gaano karaming. Anong pa sinabi sa Biblia? Tingnan natin. Ayan, Revelation chapter 2 verse 13. I know thy works. At mo, alam ng Diyos kung ano nang ginagawa natin. And where thou dwellest, at kung saan tayo tumitira o saan tayo nananahan, even where Satan seat is. Tingnan, alam ng Diyos eh. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelt. So ang Panginoon alam na kung ano ang mga ginagawa natin. Kaya hindi niya natatanungin sa atin ito. Ayan. Hindi niya tatanungin kung gaano karami ang tao. Sabi niya, no, how many people you had in hand in getting to heaven. Hindi na tatanungin ng Diyos yan. Kundi tatanungin na, bagkat alam na ng Panginoon kung anong ginagawa natin. Ngayon, Kristiyano tayo, alam ng Diyos kung tayo ay nagpapahayag ng kanyang salita. Alam ng Diyos kung tayo ay tumutulong ng taos puso sa ating kapwa-tao. Alam ng Diyos kung tayo ay honest, kung ano yung salapi na binigay sa atin, ito ay ginagamit natin ng tama. Alam ng Diyos kung mas mahal mo ang pera kaysa sa Kanya. Alam ng Diyos kung mas binibis mo, binubus mo lahat ng salapi mo sa mga material na bagay kaysa sa pagtulong sa loob ng kongregasyon, sa loob ng iglesia. Alam lahat ng Diyos yan. Kaya sabi ko nga, 10 bagay na hindi tatanungin ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung ikaw ay mabuting kapitbahay, kung ikaw ay mabuting kaibigan. Alam ng Diyos kung ikaw ay hospitable, kung alam ng Diyos kung ikaw ay honest. Alam lahat na ng Diyos yan. Sabi nga niya rito, malinaw, I know thy word. Alam ko ang inyong ginagawa. Kaya walang maililihim sa Diyos. Lahat ng mga bagay na ito, alam na ng Diyos kung ano ang ginagawa natin. Tinan niyo po, kaya sabi ko, adin na sa pagtulong, alam ng Diyos po yan. Kung ikaw ay pakitang tao lamang o hindi. See? Yan yung po yung binabang, alam din ng Panginoon Diyos kung ninanakaw mo ang salapi na binigay niya sa iyo. Alam din po ng Diyos yan. Okay? So, 10 bagay po. 10 bagay na hindi natatanungin ng Diyos sa araw na yun. Ano ulit yung araw na yun? Sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus. Tandaan niyo po, di ba? Alam ng Diyos kung paano mo ginamit yung oras na binigay niya sa iyo. Alam ng Diyos kung paano mo ginamit yung lakas na binigay niya sa iyo. Nandun na lahat eh, binasa natin kanina. Ano po? Kaya po, nagpapasalamat din po ako sa gabing ito, sa oras na ito, panahon na ito, sa lakas na ito, nabigay sa atin ng Diyos, at iginugugol natin ito. Alam ni God itong pag-aaral natin eh. Alam ng Diyos ang pagtuturo natin lahat. Alam ng Diyos kung tayo'y nakikinig at ito ay pinapamuhay natin. Alam po ng Diyos yan. Alam din ng Diyos kung nakikinig ka, hindi mo naman pinamumuhay. Alam din po ng Diyos yan. Alam din ng Diyos kung tayo po ay kumakampi dito sa demonyo, sa dyablo. Alam din ng Diyos kung nagpapaalipin tayo sa dyablo. Yan niyo po, alam lahat ng Diyos yan. Walang maililihim sa atin. Kaya po sa gabing ito, sa ating pinag-aralan, 10 bagay na hindi natatanungin ng Diyos. Why? In summary natin, alam niya na lahat. The point here, paano natin ginawa ang mga bagay na pinag-utos sa atin ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat, and I hope and I pray na may natutunan po tayo ngayon sa gabing ito. Ano po, share po ninyo ang magandang lesson na ito. Ngayon po, salamat po sa inyo. Salamat sa Panginoon unang-una at binigyan niya tayo ng pagkakataon na mabuhay, mag-aral ng kanyang salita at gamitin ang mga bagay na nasa atin ngayon ng kanyang ikapupuri, ng kanyang ikararangal, hindi po sa atin sarili, kundi sa Panginoon. To God be the glory and all honor is belong to Him. Okay po, magandang gabi. Tama po. Ngayon,
Samahan niyo po ako manalangin. Let us all pray.